Ang mundo ay nasa gilid ng kapahamakan. Habang tayo ay abala sa ating pang-araw-araw na buhay, may isang geopolitical na digmaan na sumisilakbo, isang digmaan na hindi lamang tungkol sa teritoryo, kundi tungkol sa moralidad ng buong mundo. Nitong mga nakaraang araw, ang Ukraine ay nagtamo ng isa sa kanilang pinakamalakas na atake sa puso mismo ng Russia. Ang Moscow ay nakaranas ng mahigit 25 Ukrainian drones sa loob lamang ng 24 oras, kasama ang mga pagsalakay sa refineries at fuel storage facilities. Hindi ito simpleng military strike. Ito ay simbolo ng desperasyon ng Ukraine at ng pagbagsak ng Russian moralidad. Si Putin, na nagsalita nitong December 19, ay ipinagpatuloy ang kanyang maximalist na ambisyon kung ang kalaban at ang kanilang mga dayuhang sponsor ay tumangging makipag-usap, ang Russia ay makakamit ang liberation ng kanyang mga historical lands sa pamamagitan ng military means. Pero ang katotohanan, ang ekonomiya ng Russia ay nasa pagbagsak. Interest rates ay lampas 16%, ang IMF ay bumaba ng forecast sa 0.6% growth lamang at ang oil at gas revenues ay bumagsak ng 34% year-on-year. Ang Moscow ay hindi umaatras dahil sa lakas, umaatras ito dahil sa desperasyon. Ang MI6 chief ng United Kingdom ay nagbabala. Ang export ng chaos ay tampok, hindi bug, sa Russian approach sa international engagement. Ito ay isang regime na natatakot sa kanyang sariling pagkawasak at sa takot na ito, handa itong gawing pulbos ang mundo. Kaya ngayon, magtanong tayo, sino ang talagang nananalo? At ano ang halaga ng panalo na ito para sa sangkatauhan? Tingnan natin ang tunay na kalagayan ng digmaang ito. Sa mga nakaraang linggong ito, hindi lang simpleng military operation ang naganap. Ang Ukraine ay naglunsad ng isa sa kanilang pinaka-aggressive na kampanya laban sa Russia at hindi ito aksidente. Noong gabi ng Christmas Eve, 9 na Ukrainian drones ang nakitang papunta sa Moscow ayon sa Mayor Sergei Sobyanin. Oo, sa gitna ng Pasko, isang panahon na dapat ay puno ng kapayapaan, ang Ukraine ay nagpadala ng mensahe, hindi kami tumitigil, hindi kami sumusuko. At bakit nga ba? Dahil ang Russia, sa ilalim ng pamumuno ni Putin, ay patuloy na umaatake sa civilian infrastructure ng Ukraine sa kabila ng lahat ng international pressure at peace talks na naganap. Ang mga Ukrainian drone strikes ay nagsimula ng malaking sunog sa fuel storage facility sa port city ng Temryok, kung saan 2 oil product reservoirs ang nasunog. Hindi ito simpleng tactical move, ito ay estratehikong pagtatangka na wasakin ang economic lifeline ng Russia, ang kanilang oil revenues na siyang nagpopondo sa kanilang war machine. Pero hindi lang infrastructure ang apektado dito. Ayon sa mga Ukrainian officials, 7 tao ang namatay at 39 ang nasugatan mula sa mahigit 131 Russian drones na inilunsad sa Ukraine noong gabing iyon. 3 bata, mga pamilya na nag-celebrate lang dapat ng Pasko, lahat na apektuhan ng walang awang pag-atake ng Russia. At dito natin makikita ang moral bankruptcy ng Putin regime. Habang siya ay nagsasalita sa international press tungkol sa peace at negotiations, ang kanyang mga sundalo ay patuloy na bumubomba ng residential areas, ng hospitals, ng schools. Ito ang realidad ng strategic initiative na kanyang ipinagmamalaki. Kaya naman ang tanong na dapat nating itanong, ano ba talaga ang gustong makamit ni Putin? Sa kanyang year-end press conference noong December 19, si Putin ay ulit na inulit ang kanyang maximalist demands. Ang Ukraine ay dapat mag-withdraw ng kanilang troops mula sa lahat ng territories na kinokontrol nila sa Donbas. Pero ito ang katotohanan. Ang Russia ay nag-insist na ang Ukraine ay dapat isuko ang lahat ng natitirang Ukrainian-controlled territory sa Donetsk at Luhansk regions, kahit na hindi pa nila ito completely na-capture. Ibig sabihin, gusto ni Putin na ang Ukraine ay mag-surrender ng mga lugar na hindi pa naman niya nakuha sa bakbakan. Ito ay hindi peace negotiation. Ito ay ultimatum ng isang desperadong diktador. At bakit nga ba desperado si Putin? Tingnan natin ang kanyang ekonomiya. Noong December 19, 2025, ang Bank of Russia ay nag-cut ng interest rate to 16% per annum. Pero hindi ito good news. Ang totoo, ang Russian GDP ay expected na tumaas lamang ng 0.5 to 1% ngayong taon, mula sa 4.3% growth noong 2024. Ito ay malaking pagbagsak, almost 4 times slower ang growth. At bakit?
Ang annual inflation ay umabot na sa 6.6% noong November at ang high interest rates ay literally na cooling off ang war economy. Ang problema, ang military spending ni Putin ay sobrang laki na hindi na niya kayang isustain ang civilian economy. According to Reuters, ang oil and gas revenues ng Russia ay bumaba ng 49% compared sa previous year at ang non-performing loans sa banking sector ay tumataas rapidly. Ang Gazprom na dati ay isa sa pinakamayamang kumpanya ng Russia ay nakapagtala ng net loss na $12.9 billion last year at ang kanilang cash reserves ay bumaba mula $27 billion nung simula ng 2022 to just $6 to $8 billion ngayon. Ito ay economic collapse sa slow motion. Pero ang mas nakakabahala pa, ang inflation na ito ay hindi lang numbers sa papel. According to Sberbank, ang mga consumers ay nag-reduce na ng spending sa clothing by 8.7%, sa household goods by 8.8%, at sa health and beauty products by 5.9%. Ang ordinary Russians ay nakakaramdam na ng economic pain at dito natin makikita ang true cost ng Putin's imperial ambitions. Ang kanyang sariling tao ang nagsasakripisyo para sa kanyang vanity project. Kaya ano ang ginagawa ni Putin? Siya ay nag-export ng chaos sa buong mundo. Ang MI6 chief ng United Kingdom, si Blaise Metrowelli, ay nagbigay ng warning noong December 15. The export of chaos is a feature, not a bug, in the Russian approach to international engagement. Ibig sabihin, ang pagwawatak-watak ng international order, ang pag-spread ng misinformation, ang cyber attacks sa critical infrastructure, lahat ng ito ay deliberate strategy ng Kremlin. Hindi ito aksidente. Ito ay conscious choice ni Putin na gawing unstable ang buong mundo para lang manatili siya sa power. At ang pinakamalaking biktima ng strategy na ito, ang Ukraine. Pero hindi lang Ukraine, tayong lahat. Dahil kung papayagan nating manalo si Putin sa Ukraine, sino ang susunod? Poland? Baltic States? Moldova? Walang hanggan ang territorial ambitions ng isang diktador na walang accountability. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin dito sa Pilipinas? Marami. Una, ang digmaang ito ay hindi lang tungkol sa Ukraine at Russia. Ito ay tungkol sa fundamental question. May karapatang ba ang isang malakas na bansa na sakupin ang isang mahina? Kung oo, then what stops China from claiming territories sa West Philippine Sea? What stops any powerful nation from imposing its will sa mga mas maliit na bansa? Ang Ukraine ay lumalaban hindi lang para sa kanilang sarili, lumalaban sila para sa prinsipyo na ang might does not make right, na ang soberanya ng isang bansa ay dapat igalang, regardless kung gaano kalaki o kaliit ang army mo. Pangalawa, ang economic consequences ng digmaang ito ay ramdam na sa buong mundo. Ang inflation sa Russia ay umabot na sa 9.5% at expected pa na tumaas to more than 10% early ngayong taon. Pero ang effects ay hindi lang sa Russia. Ang global energy markets ay apektado. Ang food security ay apektado. Ang stability ng international financial system ay apektado. Lahat tayo ay may stake dito. Kaya hindi pwedeng maging neutral lang dahil ang neutrality sa harap ng aggression ay hindi neutrality, it's complicity. Pangatlo at ito ang pinakamahalaga, ang moral dimension ng digmaang ito. Tingnan natin kung sino ang target ng Russian attacks. Ang Russia ay nag-launch ng 131 drones sa Ukraine targeting energy infrastructure, residential areas at civilian facilities. Ito ay hindi military strategy, ito ay terrorism. Ang pagta-target sa civilians, sa mga bata, sa mga matanda, ito ay war crimes. At ang international community ay may responsibility na tumayo at sabihing, enough. Pero ang problema, maraming bansa ang tahimik. Maraming bansa ay mas interesado sa economic relations with Russia kaysa sa prinsipyo ng justice. At dito natin makikita ang moral cowardice ng ating panahon. At ano naman ang ginagawa ng international community? May peace talks? Oo. May negotiations? Oo. Pero ang katotohanan, si President Zelensky ng Ukraine ay nagsabi na ang peace framework ay much closer na sa finalization, pero ang Russia ay expected na mag-respond sa peace plan. Pero ang tanong, ano ang quality ng peace na ito? Kung ang peace ay nangangahulugan na ang Ukraine ay mag-surrender ng territories, na ang Russia ay hindi accountable sa war crimes, na si Putin ay makakabalik sa power without consequences,
Then ano ang pinagkaiba ng peace na ito sa surrender? Ang peace without justice ay hindi tunay na peace. Ito ay temporary ceasefire na magdadala lang ng mas malaking gera sa future. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, dapat nating maintindihan na ang digmaang ito ay hindi distant conflict. Ito ay defining moment ng ating generation. Kung papayagan nating manormalize ang aggression, kung papayagan nating manalo ang might over right, then we are setting a precedent na maghahatid ng mas maraming gera sa future. Kaya dapat tayong informed, dapat tayong aware, dapat tayong mag-speak up. Pangalawa, dapat nating suportahan ang mga bansang lumalaban para sa democracy at freedom. Hindi ito tungkol sa pagside sa West versus East. Ito ay tungkol sa pagside sa prinsipyo versus opportunism, sa justice versus impunity, sa kalayaan versus pagkaalipin. At ang Ukraine, sa kabila ng lahat ng kanilang struggles, ay simbolo ng resistance against tyranny. Sila ay nag-inspire sa buong mundo na ang mas maliit at mas mahina ay may karapatang lumaban, may karapatang mag-exist, may karapatang maging malaya. At pangatlo, dapat nating alamin ang katotohanan. Sa panahon ng misinformation, ng fake news, ng propaganda, ang pinakamalakas na weapon natin ay ang truth. Ang mga datos, ang mga facts, ang mga testimonies ng mga biktima, ito ang ating sandata. Kaya huwag tayong matakot magtanong, huwag tayong matakot mag-research, huwag tayong matakot mag-challenge sa narrative na sinasabi sa atin. Sa huli, ang digmaang ito ay hindi matatagal magpakailanman. Pero ang legacy nito, ang moral choices na ginawa natin, ang prinsipyong tinuluyan natin, ang values na ipinaglaban natin, ito ang mananatili. Kaya ang tanong, sa aling side ka ng history? Sa side ng justice or sa side ng convenience? Sa side ng freedom or sa side ng fear? Piliin mo. Dahil ang neutrality sa panahong ito ay hindi option. Ito ay moral cowardice. At ang kasaysayan ay hindi makakalimot.